Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan sa bansang India ay nagpapanik na po sila kasi ang kanilang gobyerno ay blinak na po nila yung kanilang blinak na po ang mga crypto exchanges na sina Binance at saka si KuCoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay crypto exchange in India are currently in panic and crisis after the Indian government blocked Binance, KuCoin, Huobi, and Kraken. Ayan po yung mga blinak ng Indian government na mga crypto exchanges. Si Binance, KuCoin, Huobi, at saka si Kraken. Indian exchanges have reportedly convened for emergency meetings. Kaya yan, nagkaroon po ng emergency meeting yung mga Indian crypto exchanges dahil sa pangyayaring ito. These exchanges heavily rely on Binance for liquidity, creating tight situation. Kasi yung mga exchanges raw na ito ay nakasalalay daw po sa kanila. Nakasalalay po yung kanilang liquidity dito kay Binance. Kaya mukhang malaking problema po ito para sa kanila. Prominent crypto exchanges in India have reportedly convened for emergency meeting. This comes amid recent developments in the Indian crypto space, where the government has moved to block URLs associated with offshore exchanges. Kaya yan po ang ginawa ng government ng India. Ayan, blinak po nila yung mga URLs na may kaugnayan sa mga offshore exchanges na ito or mga nabanggit kanina na mga exchanges. At yan nga po yung balak na gawin ng PHSEC dito sa Pilipinas. Pero mabuti na lamang sa atin at binigyan po tayo ng ilang mga araw para malipat natin yung mga asset. Pero dito sa bansang India, ang bilis. Parang ilang araw lamang natin na content yung kanilang warning ngayon ay na-implement na nila kaagad. Kaya ayan, dahil dito ay nagkaroon daw ng emergency meeting yung mga crypto exchanges dito sa bansang India. The founder of the crypto-focused platform, SmartView AI, Pushpendra Singh, took to X to draw public attention to the development. Kaya ayan, nagpunta raw po ang founder ng SmartView AI, yan, at saka Pushpendra Singh, yan, dito sa X platform para magtawag ng attention or public attention sa nagaganap na ito, pangyayari na ito. All Indian crypto major exchanges are doing emergency meeting. In India, exchanges using Binance order book. If Binance internal API will block Indian exchanges, Indian exchanges will suffer temporarily. Kaya yan po yung sinabi ni Pushpendra Singh. Ayan. Lahat ng mga Indian crypto exchanges ay nagkakaroon na po ng emergency meeting. Ngayon kung pag na-block po kasi yung API, internal API ni Binance ay magkakaroon na po ng malaking problema ang mga Indian exchanges na ito. Kaya ayan, nakasalalay po sila sa mga dito kay Binance. Paano kaya kung pag ganyan na rin yung mangyayari dito sa atin? Ba mukhang yung mga local exchanges natin dito sa Pilipinas ay baka naman nakasalalay na rin sila dito kay Binance. At kung pag nangyari yan ay ayan. The meetings likely seek to address the potential repercussions of the government's decision to frustrate local exchanges' access to global crypto trading platforms. Singh shared details about how the government decision impact India's based crypto trading platform amid their close ties with prominent overseas exchanges like Binance. Kaya yan, mukhang hindi po naging maganda yung decision ng government ng India rito kasi yung mga local exchanges po ng India ay nakadepende po pala sila or nakasalalay po pala sila sa mga exchanges na sa mga overseas exchanges na tulad ni Binance. In particular, Singh highlighted that Indian exchanges largely rely on Binance order books to match
crypto transactions. Kaya yan, ginagamit po ng mga Indian exchanges yung order books ni Binance. Kaya kung pag hindi po nila ma-access itong si Binance, ay wala na rin yung kanilang operation o yung kanilang platform ay hindi na rin ito makakapag-operate ng maayos. Kaya yan, he expressed concern over the possible disruption that could ensue if Binance internal API is indeed blocked for Indian exchanges. Kaya yan, baka naman baka naman hindi hahayaan yung API lamang yan para magamit ng mga local exchanges. Ayan, baka yan siguro yung gagawin. Hindi siguro magkakaroon sila ng exemption sa mga API. Pero baka pwedeng gamitin na rin yan. Yung mga magigaling, mga technical na tao ay syempre pwedeng gamitin na rin yan kung pag-accessible yan. Additionally, he noted that many Indian platforms heavily rely on Binance for liquidity, creating a tight coupling that could lead to challenges for the local crypto ecosystem. Ayan. Maliban po sa kanilang eternal API na ito ay nakarely din po sila sa liquidity. Yan, liquidity dito kay Binance. Kaya kung pag nangyari talaga ito na wala na talaga silang connection kay Binance ay isa itong napakatinding challenges para sa mga local exchanges ng bansang India. Since SmartView AI also finds itself interconnected with Binance through multiple applications programming interfaces. Kaya yan, dami po talaga, nakarely po talaga ang itong SmartView AI, isang local exchange sa bansang India. Yan, talagang naka-heavily rely po siya dito kay Binance. Ang dami po niyang ginagamit na mga APIs nito. In a press statement on Thursday, the Financial Intelligence Unit (FIU) operating under the Indian Finance Ministry issued a showcase notice to 9 offshore crypto exchanges. It alleged the platforms of non-compliance with Indian anti-money laundering laws. Yan na po yung na-content natin dito sa mga nakalipas na araw. Nagbigay po ng notice ang itong FIU na yung mga Sham na mga offshore na crypto exchanges na ito ay nag-ooperate sa bansang India nang walang compliance yan, sa kanilang Indian anti-money laundering laws. Ayan, as a result, the FIU urged the Ministry of Electronics and Information Technology to block the URLs of the identified exchanges. Kaya ang ginawa raw po ng FIU ay kinontak daw po nila or nakipag-ugnayan daw po sila sa Ministry of Electronics and Information Technology para i-block yung mga URLs na konektado po rito sa mga na-identify nilang mga exchanges na walang compliance. The list of exchanges facing the show cause notice includes Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, Mexi, Global, and Bitfinex. Kaya yan, halos yung malalaking mga exchanges. According to the FIU, these exchanges have been operating in India without adhering to the necessary regulatory frameworks, marking their activities as illegal. Kaya yan, hindi daw po kasi sila sumusunod sa batas ng bansang India, kaya kino-consider po silang mga illegal activities. Yan, pero yan na nga, siguro ay madadaan po naman siguro yan sa usapan. Kasi wala rin po, parang hindi na rin po makakapag-operate yung mga local exchanges nila dito sa bansang India kung talagang block or hindi nila ma-access yung mga offshore exchanges na ito. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kaya po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.